Gulat ako rin. Sa sambayan po ng ating kapatid na Guillermo. Sabi po sa ating aralin, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Sino po ba yung mga anak ng Diyos? Dito rin po sa ating paksa sa chapter 5 verse 1, ang sino mang nananampalataya ni Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Yung pala. Pero sabi nga ng ating kapatid na Domi, kahit ang hindi mananampalataya, nagsasabing ito eh. Ano naman ang kataglay ng mga tunay na mga anak ng Diyos? Ito po sa Epeso, ito yung tinataglay nila. Sabi po sa saan ba to? Sa 16, bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya, yung pala po, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas na suligi ng masama. Kaya pala pag taglay ito ng mga ipinanganak ng Diyos, merong panglaban doon sa masama. Kaya pala po nagtatagumpay. At magsikuhari naman kayo ng turbante, ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yung po yung mga taglay ng tunay na anak ng Diyos. Kaya pag taglay nyo ang bagay na ito, tayo magiging kaisa ni Kristo. Sabi po sa huling talata sa Hebreo chapter 3, verse 14, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Magiging mananagumpay ang mga mananampalataya kung magiging kabahagi ni Kristo hanggang sa katapusan, dala po yung salita ng Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat kapatid na Michael Soniga. Sunod si kapatid na David Sanje. Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga kapatid natin online at sa sambahayan ng ating kapatid na Guillermo. Ngayon dun sa ating pinag-aaralan po, siguro ang tatalakayin ko na lang, yung sinabing si Kristo ay naparito. Sabing ganun, sayang ko lang. Ito yung naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo sa makatuwid ay si Jesucristo. Hindi sa tubig lamang kundi sa tubig at sa dugo. Diniin pa yun inulit niya. No, kasi yung tungkol dun sa pagparito, yung halimbawa, ang tumutukoy kasi dun yung pinanganak. No? May pagkakadiscuss kasi dito sa Juan, sa 3, sabi, sa 3:5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipinanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So ibig sabihin, yung kapanganakan dun sa laman, yun yung sa dugo eh. So bakit importante na malaman natin na si Kristo naparito sa laman at saka sa dugo? Ibig sabihin, katulad natin siya, naging tao, na sabi nga, tinukso, pero hindi nagkasala. Yun yung kaya siya nagtagumpay. No? So, tayo, mapapanatag tayo na, yun pala yung pinagdaanan ng ating Panginoon. Tapos, pagkatapos nun, sa tubig naman, yung kapanganakan, yung bautismo sa tubig. Tapos sinabi, yung sa Espiritu. Ngayon, ano naman yung pinagtagumpay? Halimbawa, yung pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung dinidiscuss po dito sa sa unang Korinto, sabi sa 15:26, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. So napasuko niya na yung lahat, tapos yung sa kamatayan naman. Kaya importante yung pananampalataya kasi sabi, kung hindi binuhay muli si Jesucristo, walang kabuluhan yung pananampalataya natin. Kaya yung pananampalataya, sabi, yun yung dumadaig. Kasi kahit na anong hirap ng isang mananampalataya, okay lang sa kanya. Bakit? Kasi bubuhayin siya. Yun yung pagtatagumpay. Kaya nga, sabi ng mga apostol, sabi sa ikalawang Korinto 5:4, sapagkat tunay na kaming nasa tabernakulong ito ay nagsisibik na nangabibigatan. Ibig sabihin, ang bigat ng pinagdadaanan ng mga apostol. Tapos sabi, hindi sa ninanasa namin maging huwad, kundi ninanasa namin kami bihisan upang ang kamatayan ay lamunin ng buhay. Yun yung pagtatagumpay na ninanasa. Kaya nga ang sabi nila, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya,
hindi sa pamamagitan ng paningin. Kasi yung nakikita natin ngayon, puro paghihirap eh. Pero pagka may pananampalataya tayo, madadaig natin yung mga paghihirap na yon kasi naniniwala tayo na anuman yung pagdaanan natin, meron tayong kakamtang buhay na walang hanggan. At yun yung pagtatagumpay na ipinaunawa sa bawat nananampalataya. Yun lamang po, papuri sa Diyos. Salamat, kapatid na David. Tayo dadako na po sa mga haligi. Pangunahan tayo ni kapatid na Guillermo. Magandang gabi, brethren. Sa mga nasa online, magandang gabi rin sa ating panay, kapatid na Luningning. Magandang gabi sa inyo, inyong mag-isawa. At sana hindi lang namin kayo ngayon makita. Sana bigyan kayo ng Panginoon Diyos ng unawa sa lahat ng mga salitang naririnig ninyo sa gabing ito. Napaka-importante po itong ating aralin sa gabing ito. Sinasabi nga rito sa 5:4 na kung sino ba yung dumadaig sa sanglibutan. Kinakailangan daigid talaga yung sanglibutan eh. Pag hindi mo dinaig ang sanglibutan, wala kang aasahan sa Diyos. Wala tayong aasahan doon sa Panginoon natin. Kaya dito, yung binanggit kanina na yung ating pagiging anak ng Diyos, doon sa John 1:12, yun ang connect. Kapag tayo anak ng Diyos, alam natin na ang Diyos kasama natin, si Kristo kasama natin. Kasama natin yan. Eh, sabi niya doon sa 16:33, pinag-aralan natin yung nakaraang Miyerkules, yung laksan yung ating loob, kanyang dinaig ang sanlibutan. So, kung kasama natin si Kristo, kaya rin natin pagdagumpayan yung sanlibutan na yan. Kaya na rin natin supilin yan. Hindi tayo susupilin yan. Ano man ang pagsubok na dumating, kung sa pagsubok kami napakaraming dinanas na pagsubok. Pero bakit hanggang ngayon nandito kami? Nandito tayo, bawat isa. Sinubok ako sa pera, sinubok kami sa napakaraming bagay. Kasi nung bago ako maging halig, pa-abroad ako. Malaking offer na malaking sweldo sa akin sana kung ako'y tumuloy doon. Kaya naging burden sa akin itong itong pagtawag sa kapisanan kung alin ba ang pipiliin ko eh. Nanaig na piliin ko ito. Kasi mayroon akong pinangahawakan salita ng Diyos. Unahin mo yung kanyang karyaan, yung lahat ng bagay, idaragdag sa iyo. Nagiyakan mga anak ko. Ito patutuo lang sa inyong mga kapatid ha. Ito na ng ibang mga kapatid, pero itong mga bago nating kapatid, baka hindi pa nila na nag-iyakan tong mga anak ko noon kasi puro sila nag-aaral. Paano pa kami mag-aaral? Ayaw mo na mag-abroad. Yung iba naggastos daan-daang libo para maka-abroad. Ikaw pinupuntahan dito sa bahay para lumakad ka, ayaw mo. Paano na kami? Paano kami mag-aaral? Naging tugon ko na lang, sabi ko, mag-aaral kayo. Dahil ang salita ng Panginoon, binanggit ko sa kanila yung pag inuna ko yung kaharian ng Diyos, yung lahat ng kailangan ko, lahat ng idaragdag ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. O kayo na magsabi mga kapatid, kung natupad ba yung aking pananampalataya o hindi. Na yung lahat ng wala na akong malaking kita, nandito na lang ako sa Pilipinas. Pero bakit nagtapos yung mga anak ko lahat? Kung hindi tinuwad ng Diyos yung pangako niya, unahin mo lang yung aking kaharian, yung aking katwiran. Ano yung katwiran? Ebanghelyo. Yung lahat ng bagay, idaragdag ko sa iyo. Sana ganun ang maging pananampalataya natin mga kapatid. At kaya nating supilin itong sanlibutang ito. Kaya nating daigin ito. Dahil ang ating Panginoon sa Kristo, kasama natin. Sabi doon, yung mga binautismo kay Kristo, ibinibihis na si Kristo. Galatia 3:20, kung di tayo nagkamali. Pag ibinihis natin si Kristo, ano man ang mangyari, talagang nakabaluti sa iyo yun eh. Kristo naka-shield ka roon. Ano man pagsubok, nito lang nakaraang mga buwan. Sinubok na naman kami sa pera na naman. Yung mana ng asawa ko, kinurakot. Wala ngayong mana ang asawa ko.
Milyon ng halaga nun, hindi naman sa pagano mga kapatid. Pero ano sabi ng protector sa amin noon? Pabayaan nyo na. Mas higit ang inyong yung natatamo namin. Meron na kayo, sabi sa amin. Pabayaan nyo na. Kanyahin na nila yun. No? Pinabayaan na namin. Tumahimik na kami. Kasi ganun ang, kung ano yung iniuutos, dapat siya mong sundin. Utos yun eh. Kalimutan na namin yun. Sabi ko, may Diyos tayo. Sabi ko sa misis ko, huwag mo nang intindihin yun. Hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos kako. Nandiyan naman, buhay tayo. Purihin ang Panginoon, magandang gabi. At marami sana akong gusto sabihin, kaya lang yung oras natin, ay ayaw ko talaga na yung oras ay sirain. Ilang minuto lang. Sige, maraming salamat. Salamat, kapatid Guillermo. Tingnan natin si kapatid na Froilan. Magandang gabi sa bayan ng ating kapatid na Guillermo at sa ating mga kapatid sa Guyam at sa bawat isa, maging sa mga kapatid natin online. At magpatuloy po tayo doon sa ating pag-aaral tungkol po sa pagiging anak ng Diyos. Ang katunayan, kasi kailangan ang pag-aaralan natin patotoo eh. Ayun kasi yung magpapatunay. Ngayon, ano yung patotoo? Na anak nga ng Diyos. O anak tayo ng Diyos. Sabi sa 8:14 na Roma, ang pinapatnubayan ng Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. Yun yung patotoo. Matibay yun. At kapag pinapatnubayan ka ng Espiritu, ang sabi ron sa aklat ng Roma, sa 8:17, no? Sabi ron, ang pinapatnubayan ng Espiritu, ang sabing ganon, ano meron sa kanila? Naging inspirasyon sa atin ito mga kapatid. Ang mga anak ay mga tagapagmananga. Sino yung mga anak? Ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. At kapag anak ka, sabi rito, at kung mga anak ay tagapagmananga ng Diyos. Mag-inspirasyon tayo nun. Tayo ay tagapagmana ng Diyos na ukol doon sa kanyang pangako. Isa yun sa patotoo. Ngayon, ang gusto kong ipunto rito, mga kapatid, hindi, ito na, paliwanag na ito. Wala lang tayong oras. Yung sinabi doon sa 7, mahalaga yun. Yung talatang 7 na ating pinag-aaralan. Sino ba may English Bible dyan? Pakibasa po nung ano. Kasi ito po yung salita na, na malalim eh. Na kung saan ito ay pinagtatalunan. Pinagtatalunan talaga to yung salitang ito. Kasi ito yung binibigay nilang ebidensya. Pakibasa nga po sa English. Asan ba yung ating MC? Wala kaya sa Tagalog. Sa English po. Para may mapansin lang po kayo. Oh. The Father, the Lord, and the Holy Ghost. And these three are one. Oh, kita mo? May Trinity. Di ba? Yan yung pinanghahawakan ng mga Trinidad. Dapat makita niyo yan sa kasi kapag magugulat kayo, kapag ginamit yan, wala naman ako nabasa sa Tagalog Di ba? Pero doon sa English, makikita mo, na yung tatlo, yung Ama, di ba? Yung salita yun tumutukoy kay Kristo yun Tapos, yung Espiritu, isa. Kaya yun yung ebidensya nila na Trinity. Na yung Trinity, na ibig sabihin nun, sa kanilang pakahulugan, yung salitang yun ay ano ba sabi ron? Yung salita na yung kanyang kadyosan. Yun ibig sabihin nun. Yung Trinity, yung kadyosan ng Diyos. Ibig sabihin, yung Trinity ito, siya rin yung Diyos yung Espiritu, Diyos yung Anak, Diyos yung Ama, sa iisa. No? Sa iisa yun. Ang Diyos natin, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu. Yun yung pananampalataya na maraming nananampalataya na ganyan. Na aral na ukol dyan sa Trinidad. Ngayon, yung tayo natin dyan, dapat alam natin kung paano natin itatayo yung atin. Kasi mahalaga to. Mahalaga itong salitang ito. No? Kasi patotoo yan mapakahalaga niyan. No, yung Padre, yung Ama, yung Anak. Paano natin itatayo? No? Na hindi siya yung anak, hindi ang kaya nga Ama may anak No? May espiritu. Paano mo ito itatayo? No?
sa mga pag-aaral, napakahalaga niya. Wala lang tayong sapat na oras. Napakahalaga niyan. Kasi para mapatunayan natin yung maling aral na ito. Kasi mapapahamak ka kapag ganun yung aral. Kasi nasa aral yung kaligtasan eh. Diyan mananahan yung anak, diyan mananahan yung ama. Doon sa aral kung tama. Kapag yan ay namali sa'yo, delikado ka doon. Mamali ka. Kaya tulungan tayo ng Diyos sa mga ganyan. Kaya nga sabi ko malawak ang banal na kasulatan. Napakalawak niya. Kaya sa pag-aaral, kaya nga sabi ko nga, wala tayong sapat na karunungan. Pero ang karunungan, kapag galing sa Diyos, may itatayo mo. Yung totoo. Patotoo rin yan ng Diyos. Magandang gabi at purihin ng Diyos. Salamat sa pagkakailan sinabi sa kapitbahay mo. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya sa buong sambayan ni Kapatid na Guillermo. Magandang gabi mga kapatid, purihin ng Panginoon at sa ating mga kapatid na katungay sa online. Sa patuloy na pakikinig natin, simula ng pagbabahagi, yung bang ang tinatalakay natin na wag daw ibigin yung mga bagay na sa sanlibutan. Totoo naman yun. Sa mga nakikinig sa atin sa online, baka naman isipin nila galit tayo sa sanlibutan. Kasi kung galit tayo sa sanlibutan, bakit tayo nandito sa sanlibutan? Diba dapat umalis tayo rito sa sanlibutan? Kung pag-iisipan natin, kung may mabubuong pag-iisip na yung pagtataka, parang nakikipag-away tayo sa sanlibutan, no? Talakayin natin, no? Lalo na sa ating panauwi sa gabing ito. Bakit kanina galit na galit tayo sa sanlibutan guys? Nandito nga tayo sa sanlibutan, naghahanap buhay tayo, naayos natin yung ating paghahanap buhay, nasa sanlibutan tayo diba? Saan ba yung bagay na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo yung salitang dinaig niya yung sanlibutan? Halimbawa, ganito sa ating pag-aaral, sabi rito, at sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig, no? Sa makatuwid bagay ay si Jesucristo. Paano ba ipinakita ni Jesucristo yung ng Panginoong Jesucristo, yung pagdaig niya sa sanlibutan? Yung nakipag-usap sa kanya yung diablo, di ba? Sabi niya, ibibigay ko sa iyo yung buong sanlibutan. No? Mga maniningning yun kumbaga yung daya ng kayamanan yun No? Doon pinakita ng ating Panginoong Jesucristo yung pagtatagumpay doon. Yung inalis niya yung pag-ibig niya sa sanlibutan. Alin ba yung mga sanlibutan? Yung mga pita ng laman yan Tapos alin pa, yung daya ng kayamanan. Kaya pagka ang isang mananampalataya nadadaya ng kayamanan, hindi niya dinadaig yung sanlibutan. Maliwanag yan. Kaya nga merong ngang pamimili sa Kristiyano kung ano yung mas mahalaga Yung maglingkod ka pa sa Diyos o yung pangangailangan mo sa sanlibutan. Doon makikita natin marami mga patotoo. Si Kapatid na Guillermo, paulit-ulit magpatotoo yan Dahil lalo na pagka may bago. Kasi talaga nangyari yun Pero sa ating lahat, mayroon tayong patotoo tungkol dun sa tungkol sa pag-iwan natin sa sanlibutan. 'Di ba? Kasi ganun na yung buhay ng mananampalataya Yung pag-ibig natin sa pagsunod sa Diyos, kahit nawawalan tayo, minsan nga yung mismong atin na binibigay pa natin sa iba 'Di ba? Ganun yung yung hindi pag-ibig sa sanlibutan. Minsan sa maliit na bagay kaya nating ibigay sa kapatid. Kadalasan pa nga kahit wala sa kakamay natin mapagbigyan lang yung kapatid, gagawa tayo ng paraan No, ganun yung pagdaig sa sanlibutan. Talakayan natin, ano ba yung mga nasa sanlibutan? Yung binanggit kanina, pero tutuloy ko na ng pagbasa, sabi rito, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, at ang masasamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, masyadong mapagmataas, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. No? Ay yung kalaban natin. No? Kaya sa ating mga mananampalataya, para mapagtagumpayan, yung pag-iisip nyo ay maging pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo. No?
Purihin ng Panginoon. Magandang gabi mga kapatid. Salamat, kapatid na Herman. Sunod si kapatid na Dindo. Isang magandang gabi po, puri ng Panginoon, esperansa sa tahanang ito at sa online. No, sa ating pag-aaral, no, napakalaga nito. Katotohanan kasi sa pag-aaral sa sanlibutan ito, isang profession na matatawag ang tagapagsalita ng salita ng Diyos. No? Sa pag-aaral, umaabot ito ng 6 years sa pamamagitan ng pag-aaral ng theology o tungkol sa Diyos. No, yun nga yung pinag-aaral ngayon. Kaya pag nag-graduate sila, tinatawag silang bachelor. No, isang professional ang pag-aaral ngayon sa salita ng Diyos. Sa theology na sinasabi. Na nabanggit kanina ng ating kapatid. Kasi nga, doon sa Trinidad na tinutukoy. Kasi sa pag-aaral, talaga meron Trinidad. Ngayon sa ating pag-aaral, makita rito, bago at wala siya sa salita ng Diyos na word for word. No? Pero ipinapakita, merong Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Katotohanan yon. Kaso sabi rito sa ating pag-aaral, yung dumadaig sa sanlibutan, yung sumasampalataya sa Anak ng Diyos. O, ipinapakita na rin kagad, magkaiba na yun dun sa Ama, sa Anak. Magkaiba sila, hindi sila pantay. No? Ibig sabihin, magkakaiba ng katungkulan o kapangyarihan yung Ama, yung Anak, at ng Espiritu Santo. O, magkakaiba sila, no? Hindi katulad ng mga pag-aaral sa theology, papareha sila. Pantay-pantay sila. No, sa ating pag-aaral, yung dumadaig sa sanlibutan, yun yung mga naniniwala na si Jesus yung anak ng Diyos. Kasi walang patunayan natin siya sabi doon sa nang dumating yung ating Panginoon, binanggit dito, siya na parito 1:11 ng 1 sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Hindi siya tinanggap ng kanyang mga kapwa Hudyo. Hindi talaga siya tinanggap. Ang tumanggap sa kanya talaga yung mga hintil. Hanggang ngayon, hindi siya tinatanggap. Katunayan sa Israel, iba't iba na yung pananampalataya dyan Yung mga hintil, yung dumadaig sa sanlibutan, yun yung sinasabing naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Kasi nga, iba yung mga paniniwala May tao si Kristo. Paano ang pagtitiwalaan? Sabi sa 146:3, tumitiwala sa tao, sumpain. O, di ba? Pinatunayan ng ating Panginoong Jesus, sabi niya doon, sa chapter 6 ng 1. Okay na ba? 6:38, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Siya mismo nagsasabi doon sa kanyang mga kaharap, bumaba akong mula sa langit. Ibig sabihin galing siya sa langit. Si Kristo nga galing sa langit talaga na pinapatunayang hindi upang gawin ko aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Talagang sinugo siya ng Ama. Dito sa lupa, nanggaling siya sa langit. No? Kaya nga, pinapaliwanag ni Apostol Juan, sa chapter 1, na nagkatawan tao. Na ang sinumang sumampalataya, binigyan kang karapatang maging anak ng Diyos. Hindi sa dugo at laman, pinaliwanag ng ating kapatid na Domi, na siya talaga ay yung anak ng Diyos, galing siya sa langit. Kung gayon, sabi sa Kolosas, siya yung panganay ng lahat ng mga nilalang. Sabi dito sa 1 uli, lahat ng bagay ay hindi ginawa kung wala siya. Ibig sabihin, naroon na siya. Naroon na siya. Kung gayon, bilisan ko na lang sa Kolosas, sa chapter 3, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Andun siya sa kanan ng Diyos, di ba? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yun ang binabanggit sa ating pag-aaral. Nasa taas na si Kristo. No? Kaya, sabi sa sanlibutan, bukod sa sanlibutan, sabi rito, sa Epeso, mabigat ang labanan. Ito na lang po, chapter 6. Sapagkat, 12, ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kaya mabigat yung labanan bukod sa sanlibutan. Ito pa, yung ukol sa espiritu na sa kaitaasan. Purihin ang Panginoon. Salamat. Salamat, kapatid na Lindo. Sunod si kapatid na Oliver.
Salamat sa Panginoon at magandang gabi sa bawat isa, sa Digdo family, sa lahat na naka-online ngayon. Magandang gabi sa inyo. At ngayon din sa nakasama natin si kapatid na Luningning. Magandang gabi po at kami po'y labis na nagpapasalamat po, taos puso, na nagamit namin po yung sakyan ninyo. Kayo po yung ginamit ng Panginoon para kami makarating dito. At maaaring aksidente rin po, nakarating din po kayo na makarating sa salita ng ating Panginoon. At napakabuti po ng Panginoon sapagkat bagamat maliit ang kapisanan ito, makita po natin dito yung karunungan doon sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Napawang napakaliwanag. Ang pag-aaral kasi natin tungkol doon sa pagpatotoo, di ba? Makita natin, sino ba yung dadayag sa libutan, hindi yung anak ng Diyos, sinasabi sa pag-aaral natin. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, kasi ngayon, marami nagkiklaim yan na sila yung anak ng Diyos, sabi nga kanina. Ngayon, dapat natin makita, may patotoo talaga na dapat tayo makita sa banal na kasulatan tungkol sa patotoo. Maging ating Panginoong Kristo, tama yung sinabi kay ni kapatid na Prolan Yung sa English na pag binasa mo yon, merong tatlong nagpapatotoo, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. Pero kung tutungayan mo talaga, itong tatlong to, ang ibig lang sabihin talaga, iisa yung patotoo nila sa ating Panginoong Kristo. Kasi ang Ama, nagpatotoo ang Ama, sabi niya sa chapter 17:5 ng Matthew, sabi niya ganoon, ito ang sinisita kong anak na inyong pakinggan. Walang ibang ating Panginoong Kristo. Yung Espiritu, nagpatotoo sa pamamagitan ng yung kalapati ng siya'y babautisman. Ang sabi kay Juan, nang nagsugo sa kanya, ang sabi nang nagsugo sa akin, ang babaan ng kalapating ay siya, ibabautismo sa Espiritu. Ibig sabihin, yun ang nagpatotoo. Ngayon yung anak, ano ba yung sabi ng anak sa sarili niya? Sa chapter 8 ng 1, may salitang ganito. Sabi dito. Sabi dito sa 8:18, ako ang nagpapatotoo sa akin din. Sinabi niyan ni Kristo. Pero masyado siyang inarito ng mga Hudyo. At sabi pa, at ang amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo sa akin. So makikita natin doon, nagpatotoo yung salita, nagpatotoo yung Ama. Nagpatotoo din yung Espiritu Santo. Kaya makitama ito. Kaya lang nga, sabi nga kanina, meron lang talagang itinituis ito. Ngayon sa atin, paano natin matitiyak ang tama yung tinuturo natin? Tama yung aral natin. Di ba? Kasi nga, may patotoo. Sabi sa atin ng ating Panginoong Kristo, sa 22:16 ng Apokalipsis, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel sa mga iglesia upang magpatotoo. Ngayon, ano ang trabaho nito? Sa 15:26 ng 1, sabi dito, ito yung trabaho ng Espiritu Santo. Sabi dito, tatapat ang mga aliw sa mga tidbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo. Yan siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Kaya nga, ano yung matibay na patotoo? Yung Espiritu. Siya talaga ang matibay na patotoo. Kagaya nito, yung sinasabing Trinity. Sa atin, wala na banggit sa atin ng banal Espiritu Trinity. Hindi ganun Hindi ganun. Hindi sila iisa. Iba-iba sila. Hindi sila iisa. Kaya ang makita natin, kagaya ng munting kabisanan ito, bagamat maliit tayo, bakit tayo nakapagpahayag ng mga bagay na salita na hiwaga? Kasi nga, meron sa ating nagpapatotoo na hindi nakikilala sa libutan. Ito yung sinabi ng ating Panginoong Kristo doon. Sa chapter 13, sabi niya rito, sa 14, sabi niya dito, sabi niya 13. Sabi 14:15. Kung ako yung inyong iniibig, sabi niya rito, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya nga, yung tutupad ng mga utos, sino? Yung umiibig sa Panginoon. Sino yung umiibig sa Panginoon? Ito yung mga hinihiling ng Diyos. Ito yung dapat sila sabi mga anak ng Diyos. Sila yung tutupad ng utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakilanman sa mga katidbagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakilala man siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo. Nakilala niyo ba natin? Natural, nasa atin nagsasalita, nagpapaalala, nagpapahayag ng mga bagay na dumarating. Ito yung espiritu.
nagaling sa Diyos yung katotohanan. Magandang gabi po, salamat sa Panginoon. Salamat sa kapatid na at dadako na tayo sa main event. Tawagin natin si kapatid na Jose. Para dinig dito pag ganyan. Magandang gabi sa bawat sa purong Panginoon. Kami po sa mga naka-online at sa ating bisita. Dadagdag na lang tayo ng kaunti dito sa ating aralin sa gabing ito. Natalakay na ito nung linggo, di ba? Yung dumadaig sa sanglibutan. Si Kristo dumaig sa sanglibutan. Dahil sa kanya, no? Pananampalataya. Ngayon po sa mga sumusunod sa kanya, yung mga anak ng Diyos na sumasampalataya na si Kristo yung anak ng Diyos. Sabi sa ating aralin, sa 5 ng unang Juan 5:4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa matid ay ang ating pananampalataya. No? Yung pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo, yun po yung dadaig doon sa mga bagay dito sa sanlibutan. No? Kaya binanggit din kanina yung dito sa unang Juan sa 2:15, no? Ito kasi pagka yung nakatuon yung ating kaisipan ay yung ating isip doon sa sanglibutan, hindi sa Diyos, naging dalawang ano niyan tayo, tatawagin tayo mga ngalunya niyan. Ayun po yung ano rito. Kaya dapat talaga at nakatuon yung ating kaisipan doon sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, para hindi hindi tayo madaig ng bagay dito sa sanglibutan. Sabi nga sa Colossus 3:1, isipin natin ang mga bagay na nasa itaas, huwag yung mga bagay na nasa sanlibutan, no? Basahin ko ha. Sa 3:1 hanggang 2. Kung kayo nga ay huling binuhay ni Kristo, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinarora ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. No? Kasi yung dito sa mga bagay na sa ibabaw ng lupa, nandun lahat yung talaga tukso eh. Sabi nga, no, ang pakikipagkaibigan sa purpur ng Santiago, ang basahin natin. Kayong tatawagin tayo mga ngalaw niya pagka umiibig tayo sa sanglibutan eh. Kayong mga ngalaw niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay naging kaaway ng Diyos. Kaya pala ganun, pinapaalis tayo ng bagay na sanglibutan. Hindi lang yung mga yung nakikita natin, kasi masama yun na yung pananampalataya natin hindi dun sa pamamagitan ng paningin no? Kasi yung mga bagay na nakikita natin, yung mga lumilipas, no? Lilipas yan. Talagang naman talaga ni pangako talaga ng ng sabi ni Pedro, di ba? Ani Apostol Pablo dito sa aklat ng sa Korinto, no? Sabi rito sa 4, unang Korinto 4:16. Ay kalawang Korinto pala. Ito may labo na mata. Hindi ko makakita yung salamin ko.
Okay lang, para mapagsanayan natin. Yun, linaw. Ito sa 4. O 16. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakita, kundi sa mga bagay na hindi nakita. Sapagkat ang mga bagay na nakita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakakita ay walang hanggan. Ito yung mga bagay dito sa libutan, may katapusan yan. Pero yung salita niya, yun ang mamamalagi. Pagka susunod tayo sa kanyang mga salita, magkakaroon tayo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kung susunod tayo doon sa mga salita niya. Yun yung katuparan ng kanyang pananampalataya na ipinagkalob sa atin. Marami kasi umano rito, umaasa rin sa kaligtasan. Pero merong merong mapapaya at hindi mapapaya. Sino ang hindi mapapaya? Yung mas sumusunod, no? Sa atin, sa salita ng Diyos. Pagka sinusunod niya yung mga bilin ng ating Panginoon. Hindi sila mapapaya. Mapapaya yung mga hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos, yung kanyang salita, hindi sinusunod. Kaya dapat talaga yung sa atin, yung pag-iingat bagamat nandun na yung pananampalataya natin. Ano natin yung lagak natin dun sa yung aral ba? Kasi yung aral dito sa sanlibutan, ano yan eh, maraming nalilito dyan, maliligaw eh. Kasi yan kasi hindi mula na sa ano eh. Merong nagmumula diyan yung mga sa kanila mga doktrina nila, 'di ba? Aral nila. Na 'yun ang nasusunod, hindi yung sa ano. Bagamat kumukuha sila ng salita dito sa banal na kasulatan. Pero ang iba may halong pakinabang, 'di ba? Itas ninyo ang yung mga wallet magkakaroon ng biyaya. Hindi naman 'yun ang ano ng Panginoon eh. Kasi lahat ng biyaya nasa kanya eh. Kaligtasan ang gusto niya ng ating mga kaluluwa. 1:9 ng Unang Pedro. Ay, nabasa na. Nadinig ko na yung kanina eh. 1:9. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayun pa yung ano ng Panginoon, yung kaligtasan ng kaluluwa. Hindi yung mga bagay na dito sa sanlibutan. Yung kasaganaan. Kasi merong ganun eh. Hindi na makakapagligtas eh, panahon ng puot ng Panginoon. Kundi yung kanyang katwiran. Kawikaan, sabi rito sa aklat ng Kawikaan. Sa 11. ng Kawikaan, sabi rito. Hanggang 6. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa karawan ng puot. Di ba? Mawawala yan. Hindi natin madadala pagka pumantay na yung ating paa. Ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ang katwiran ng sakdal ay magtuturo ng kanyang lakad, ngunit mabubuwal ang masama dahil sa kanyang sariling kasamaan. Ang katwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila, ngunit silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. Yun po kaya hindi pwedeng magligtas yung kayamanan sa karawan ng puot ng Panginoon. Ecclesiastes, sabi rito sa Ecclesiastes 1:18. Ecclesiastes. Sa karawan ng puot, hindi mag-ano yun. Alam na natin yan. Ay, Spanyas 1:18.
pakita sa Panyas Basta nakalagay doon sa kaarawan ng puti, hindi makapagliligtas ang pilak ginto, no? Hindi makapagliligtas yan. Ganun po yung mga yung umaasa doon sa kayamanan. Kasi sabi sa Lucas sa 12, Lucas 12 sina sa 16, sabi ito 12:16, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang sa 15 pala, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Liwanag po, no? Kung nagpapakayaman tayo rito sa sanglibutan, hindi pala yun yung bagay, yung makapagliligtas sa atin, no? Kundi yung katwiran ng Diyos. Sabi sa Matthew 9:19, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na hindi nasisira, tinatanga, kinakalawang. Kundi magtipon kayo ng, ano ba yun nakalagay dito? Sa 6:19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang mga tanga at ang kalawang at dito'y nangahukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Magkakadalawang kaisipan. Hindi pwede magkapaglingkod ang tao sa Diyos at sa kayamanan. Magiging tapat siya sa sabi rito, hindi magiging tapat siya doon sa isa at itatakwil yung isa. Kailangan isa lang talaga yung sa Diyos. Kung sa Diyos na talaga. Sabi natin sa ating pag-aral sa gabing ito, no. Dito sa talakayin ko na yun sa ibang yung ibang aralin natin. Kasi dito sa sa 4 and 5 halos isa lang to . At sino ang dumadaig sa sanglibutan kundi ang nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Walang iba. Walang ibang binanggit kanina sa 4:12 ng gawa ba yun? Kalimutan na. Walang ibang pangalan sa silong ng langis na sukat nating ikaligtas. 4:12 ng gawa. Kundi ang pangalang Jesucristo lang. No? Wala na yun noong panahon pa . Maging mga kay Moises pang panahon . Magtitindig ang isang propeta na gaya mo. At ang sino mang hindi makinig sa mga salita, pupuksain. Dumating si Kristo. Ayun po yung binabanggit dun. Si Isaias, binanggit siya. Manganganak ng isang babae na isang lalaki. At ang pangalan niya tatawagin ka mga makapangyarihan. Lahat ng sa kanya. Lahat na maging mga propetang yun. Talagang si Kristo ang tinutumbok . Yung pananampalataya sa kanya. Kasi yung panahon nga ngayon, yung kautusan na umiiral pa noon, yung lumang tipan. Ito'y para doon lamang talaga doon sa mga taga-Israel .
Mga Israel nga, hindi na nampalataya ron eh. Puro sa ano lang yun, wag-wag, puro salaman lang yun. Lahat nagkasala nga eh. Hindi, walang nakaabot dun sa kasagdalan. Nagkaroon ng ano, kaya nga hanggang sa ngayon wala pang nakakarating sa ano eh. Wala pang nakaabot dun sa langit. Kasi sabay-sabay tayong eh. Sabay-sabay tayong pupunta ron. Maging mga sinaunang taong namatay na. Ano lang yan sa lupa, naka ano lang sa lupa yan eh. Naghihintay yan ng paghuhukom. Binanggit yun sa ano eh. Sa Juan, sa 5:29. Lahat na nasa libingan, gigisingin yan. Hahatulan sa paghatol, no? Ang gumawa ng mabuti, dun sa buhay na walang hanggan. At yung gumawa ng masama, ay sa paghatol. Kasi pag namatay na ang tao, hatulan muli yan eh. Isang dun sa pagkabuhay ng magmuli, yung dun sa mga gumawa ng mabuti. Pero yung masama, no, hatulan pa sila dun sa kung anong kalalagyan nila, kung gumawa ng masama, kung naalis sila dun sa aklat ng buhay, kasi merong aklat ng buhay na nakatala, yung mga ginawa natin. Merong parusa sila, nakakamtin. Ganun po yung mga mangyayari sa atin, no? Pagka namatay na, hindi ka doon sa tamang pananampalataya, hindi ka sumunod na doon sa kanyang katwiran, no? At yung dito sabi sa ating rin, ito yaong naparito na sa pamagitan ng tubig at dugo sa mga kapatid ay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang kundi sa tubig at sa dugo, no? Po yung kasi napakahalagang kasi to sa ating Panginoon Jesucristo, yung tubig at dugo, no? Sa pamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus, no? Doon tayo natubos, no? Sa pagkakasala. Kundi dahil sa pagsugo ng Ama sa ating Panginoon Jesucristo, hindi sana tayo nagkaroon ng pananampalataya ng kaligtasan kung hindi tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Yung dugo na ibinuhos sa krus, no? Siya yung nagbigay ng kagalingan sa atin, binabuhangin sa Pedro. Dito sa Pedro sa 2:24 na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Yung dugo na nabuhos sa krus. Hindi tayo matutubos, no? Yung mahalagang nung mga pilak o ginto, sabi sa unang Pedro 1:15. Uh, 1:18. Na inyong nalalaman kayo tinubos hindi sa mga bagay na nangasira ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang para ng pamuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa mga bagay ang dugo ni Kristo, no? Yun yung tungkol sa dugo na ipinantubos niya sa ating mga kasalanan. Lahat nagkaroon ng yung lahat na sumampalataya sa kanya, nagkaroon ng pag-asa doon sa kaligtasang inaalok niya. Ito yung sa tubig naman, diba? Sa pamagitan ng bautismo, no? Utos kasi yan, di ba? Sa Marcos 16:15 o 15:16 yun. 16:15. Nakaano doon yung tubig sa pamagitan ng nagkaroon tayo ng kapataruan doon sa pagkasala natin. Maging halimbawa dyan si Kristo, di ba? Nagpabautismo para tularan yung mga lahat na sumasampalataya sa kanya. Siya yung naging halimbawa. Sa puryon, sa aklat ng Mateo 3:13. Nang magkagayon na paraon si Jesus mula sa Galilea, nagpabautismo kay Juan Bautista, kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ibautismo niya. Datapat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang napaparito sa akin. Sumagot. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon
sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran ng magkagoy pinagayan siya. Yung yung bautismo, di ba? Hindi, ano binabanggit dun sa 16 ng ano? Kalimutan ko. Ang sumampalataya at mga bautismo ay maliligtas. No? Yung mga hindi sumampalataya, mabautisman, parurusahan. Ano ba yung tungkol sa dugo at sa sa tubig? Yung mamatay si Kristo nung yung di ba midangit na niniyato kanina nung tusukin siya nung isang kawal na Hudyo. Ang lumabas yung tubig sa kayo dugo. Ay talagang hiwaga sa kanya yan. Yung lumabas sa kanyang tubig. Kasi alam natin na yung katawan natin, di ba, composed ng yan, 3/4 water din 60%. Oo, 60%. Kaya pala, hindi lamang yung dugo lumabas kundi tubig. Ibigay mo natin sa Salamat kapatid na tuloy muna natin yung mensahe. At bigyan natin yung mga nais magtanong mga kapatid. Sino may katanungan? Nais linawin sa ating aralin po. Yan sa loob, may nais na magtanong. Bigyan sa ating mga kapatid. Sino may katanungan dyan? Shelly, may tanong ako. Okay, kung wala, babalik po natin muli. Kapag nasa, wala nang katanong. Liwanag. Pera muli. Wala sa salamin ko Dagdag tayo dito sa ating pag-aaral. Pa ba inano rito? Yung sa espiritu, hindi ko na... Ito yung binabanggit kanina, yung sa Juan. Hindi na ni kung saan yun Sa 19 yun sa 1934. Sabi rito. Gayon may pinalagpasan ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Yun yung binabanggit kanina. Ngayon tuloy tayo dito sa Espiritu Santo. Sa sanglibutan, ang hindi kinikilala yung Espiritong Banal. Maliban lang doon sa nakakilala ng totoo, Ang alam nilang espiritu yung masama, yung inaano ng masamang espiritu, kinakapitan. Pero sa atin, kasi dito sa sanglibutan maraming espiritu nakakaano sa atin espiritu ng sanglibutan. Yung mga espiritu, yung mga engkanto, yung mga yan, nandiyan yan. Pero yung inaano talaga ng Panginoon, kinikilala, yung Espiritu Santo na ibinigay sa atin, sinugo, Kasi pangako yan ng ating Panginoon, na pagbalik uli ni ating Panginoon Hesus, kasi pinatay siya ng Hudyo, di ba? Isusugo niya muli yung Espiritu Santo. Nandun yun sa Gawa 1:9. Nandun, sinugo. Kaya katuhanan na isinusugo ng Espiritu. Maski nung panahon pa ang Anghel, Espiritu Santo rin yan. Nung panahon ni Moises, sa 2020 ng Exodo, binabanggit doon, yung gumagabay sa kanila yung Anghel. Kung sa ibang katawagan yung mang-aaliw, comforter, na yun yung bumababa dito sa kapisanang ito para magbigay ng paalala, ituro sa tamang daan yung ng kapisanan, lakad, sumasaway sa mga pagkakasalang nagagawa ng bawat yung mga magagana kasalanan hindi mabibigat. Kasi yung mga mabigat na kasalanan ay kamamatay. Hindi na sabi sa unang one, hindi na kailangan, wala nang tapos nang pag nagkasala ka ng ikamamatay na kasalanan. Hindi katulad sa ibang kapisanan na
magkasala ka, anak ka pa rin, ligtas ka na. Yun sa ibang kapisanan, di ba? Pero sa atin, yung ano tayo ron, kung pag magkasala man tayo, parang yung nawisikan ka lang, tilamsikan ka lang. At kung nagkakasala ka man ng maliit ng bagay na hindi ka mamatay, no? Pagka paulit-ulit mong ginagawa yon, ang kasalanan, Dito sa ano, dito sa Santiago, sabi rito sa, kaya nga walang hain ng ano eh, wala nang hain dun sa mga nakatanggap ng katotohanan. Nalasap yung katotohanan, nakalasap ng Espiritu Santo. Dito sa ano, sa Santiago 1:15. Kung magkagay ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Malit pa lang na ano, sinusupil na yun. Pag nagkakasala kang, halimbawa, hindi mo sinasadya, kasalanan. Ano yan eh, ano yan. Pero pagka paulit mong ginagawa yung kasalanan, ito nanganganak ng kamatayan. Parang yung kasalanan mo, kamatayan din. Para kang ano na ron, yung nang iapid ka na rin, pumatay ka ng tao, ganun. Ayun po yung ano rito, yung kasalanan na inaano sa atin. Kailangan, sabi ni dun sa Job 34, kung ako'y nagkasala, hindi ko na uulitin. Sabi niya, no? Sa 34 yun, yung huli. Pero sa ibang ano, kapisanan, di ba? Lalo doon sa kinagisnan natin, di ba? Pag nagkasala ka, lalapit ka doon sa sacerdote o pare, hingi ka lang ng ano, parurusahan ka lang. Tapos na. Pwede na. Tawad ka na. Sa mulit-muli naman, gagawa ka na ng pagkakasala. Punta ka na naman doon. Ganon yun noong unang panahon din eh. Nung panahon ni Israel, yung sa kautusan nila. Maghahandog ka lang ng tupang walang kabintasan, lapit ka sa sacerdote, no? Bibigyan patatawarin ka na. Ayun po yung proseso nun. Pero kay Kristo, no, nagkasala ka mabigat, buhay ka pa, no? Pero yung kaluluwa mo, yung ano mo, mihatol na yun. Ayun po yung pagkakaiba noon dito sa panahon ni Kristo. Hindi ka pwedeng pag nagkasala ka, pag kilala mo na yung katotohanan, nalasap mo na yung katotohanan, at magkakasala ka muli. Wala na. Kailangan talaga yung pagsunod na maano sa ating Panginoon. Ang kailangan dun. Itong Espiritu Santo na binamangit dito sa ating aralin. Tayo yung naanoan dyan sa oras pa ba? Kasi tayo nung manampalataya tayo, no? Sa atin, Panginoon. Dito sa Efeso, sabi dito sa Efeso 13, tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Yung gumagabay sa atin. Kasi katotohanan na isinusugo talaga yung Espiritu Santo sa kapisanan ito. Efeso 1:13, makita. Nasa kanya ay kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa kanya ay rin naman mula nang kayo'y magsasampalataya ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Pangako yun na talagang ay susugo niya yung mga aliw, yung Espiritu Santo. Pagkatanggap natin ng di ba? Una muna, kaya nga bautismuhan sila sa Ama, Espiritu Santo. Lahat yan, ginaganap yan. Hindi sa katulad sa ibang kapisanan na isa lang ang bautismo, sa tubig lang. Wiwisikan lang yung iba, wiwisikan lang ng tubig. Sa iba, ilulublob sa planggana. Sa atin, lahat yan, inaano yan. Lahat yan sa atin,
bumababa yung espiritu para kami, babautisman. Ganun po siya. Yun po yung bautismo na binabanggit. Kasi malapit na naman siguro ang bautismo, darating na naman eh. At yung ating banal na hapunan, no? Meron kasing pagbabanal na hapunan itong ginaganap kami. Yung tubig at yung tinapay na walang libadora, yung simbolo ng tinapay. No? Kasi ang sumusimbolo sa tinapay si Kristo, yung laman niya. Doon sa dugo, yung ubas ng katas, no? Ayun po yung pagsasalo-saluhan natin sa pagbabanal na hapunan. May oras pa ba? Wala. Sige, yun na lang siguro. Gandang gabi sa